Kabanata 301. Sa sandaling lumakad ang babaeng iyon, alam agad ni Gerald at ng iba pa kung sino ang patron ni Felicity. Cassandra McGregor, tagapayo. Tulad ng pagkabigla ng lahat, masigla silang binati. Ito ay isang malaking pakikitungo. Makikilala lang nila si Cassandra bilang isang beauty queen na may imposibleng mataas na pamantayan at hindi kailanman ang anumang mga kasintahan. Sino ang mag-aakalang magkakaroon siya ng isang bagay na nangyayari sa isang malaking pagbaril tulad ni Flynn Lexington? Lalo pang nakakagulat ang paggalang na tila taglay ni Flynn para sa kanya. Ito ay tunay na nakakatawang tao. Tungkol sa relasyon sa pagitan nina Felicity at Cassandra, nagsimula ang lahat mula sa gabing iyon nang iligtas ni Gerald si Cassandra mula sa bagong bukas na bar. Sa oras na iyon, ibabalik niya siya kasama si Flynn. Habang nasa sasakyan ay natuklasan ni Cassandra ang power bank ni Gerald na naiwan. Sa pagbibigay sa kanya ng isang ulo, dahan-dahan niyang napagtanto na maaaring siya ang nasa likod ng kanyang pagsadyag. Nang siya ay bumalik lamang upang makarating sa ilalim ng bagay, nasagasaan niya si Felicity na bagong lumabas pagkatapos ng kanyang pinakabagong pag-record. Nagulat din ito kay Felicity, nakikita si Cassandra na palabas mula sa isang Rolls Royce. Nagmamadali siyang tanungin kung may anuman, at binigyan siya ni Cassandra ng isang maikling ulat ng mga kamakailang kaganapan. Mahusay din niyang binanggit ang tungkol sa pagiging isang makikita tungkol sa mga gawain sa Mayberry. Dahil tungkol ito kay Gerald, mabilis siyang bumalik upang magtanong tungkol sa mga bagay. Ang nakuha lamang niya ay ang nakaayos na kina Flynn at Gerald. Nang maaga, at sapat na para i-drop ni Cassandra ang usapin. Gayunpaman, hindi iyon ang katapusan nito. Ilang oras sa nakaraang linggo, sina Cassandra at Felicity ay namimili para sa mga pampaganda. Naranasan nila ang isang lugar ng problema nang ang ilang mga lasing na matandang mga tukon ay naghahangad na magkaroon ng kaunting palakasan sa kanila. Ang isang takot na Cassandra ay tumawag kaagad kay Flynn, at si Flynn ay sumugod sa eksena. Kasama ang isang grupo ng mga kalalakihan upang bugbugin ang mga nagkagulo. Napakaganyak na naging kay Cassandra. Ano pa, nakakuha ito ng bagong nahanap na paghanga mula kay Felicity. Napakasarap sa pakiramdam na magkaroon ng isang malakas sa iyong panig, at sa gayon, nang nangyari ang pinakabagong fiasco ngayon. Malinaw na tinawag ni Felicity si Cassandra sa lalong madaling panahon. Iyon ay kung paano nagtapos ang mga bagay sa ganitong paraan. Naramdaman na baka napagtanto ni Jake kung kanino siya nakikipag-usap, sumando si Flynn at binulong ang ilang bagay sa tainga niya, kulay na pinatuyo sa mukha niya. Sa wakas ay naintindihan niya. Ang ginang na ito ay hindi dapat asarin ng mga gusto niya. Sinuri ni Cassandra si Felicity, at nanliit ang mga mata. May naghid sa'yo, at ikaw din, Blondie. Panipi, hindi alam ng Felicity, lihim na nakikipag-ugnay si Cassandra kay ordinaryong tao. Malaki ang utang niya kay Felicity para doon. Tama yan, kasi, umugang si Felicity. Sabog, sino man ang gumawa nito, ikaw ay babawi sa kanya. Panipi, humalukip-kap si Cassandra. Sampal, bam! Umakyat si Felicity at hinampas si Jake sa mismong mukha nito. Sumiklab ang galit sa kanyang mga mata, ngunit naalala ang sinabi lamang sa kanya ni Flynn, hindi siya naglakas loob na gumawa ng masilip. Tungkol kay Blondie, binasag niya ang isang bote ng serbesa sa ulo. Nang sumalakay sa kanya, masarap ang pakiramdam. Masarap ang pakiramdam. Ang mga mag-aaral sa unibersidad lahat ay nag-isip din ito. Wala ring magawa si Jake tungkol dito. Kahit na nasira nila ang kanyang panga at itinulak ang lahat ng kanyang ngipin. Magkakaroon pa rin siya ng utang sa kanila. Kahit na pinahid nila ang isang third sa buong shirt niya, kakailanganin pa rin niya itong dilaan at tawaging masarap. Iyon ay kung paano nakalulungkot ang posisyon na siya ay sa ngayon. Nasiyahan sa kung paano nalutas ang sitwasyon, umalis si Flynn. Lahat ng ginawa niya ay para sa kapakanan ng pagbabalik ng pabor kay Gerald Crawford. Gayunpaman ay tuluyan na siyang napansin na nakaupo si Gerald doon sa sulok. Tagapayo, napakahusay mo. Lahat ay masiglang sumigla. Itinaas ang mga toast sa kanyang pangalan. Kabanata 302.
Kahit na si Harper Sullivan ay sumali sa masayang paggawa, halos hindi ito mapigilan ni Gerald. Isang toast kay Cassandra, anunsyo niya, habang nakataas ang isang baso. Oh ho, kaya nandito ka, Gerald. Para kang laging nandyan tuwing may nangyayari. Hindi kita nakita kanina, nasaan ka? Bagaman, hindi gaanong pinahahalagahan ni Cassandra si Gerald sa sobrang lakas ng ugali, gayunpaman, hindi na siya ganoon kalamig sa kanya tulad ng dati, isinasaalang-alang na tinulungan niya siya dati sa kanyang sariling pamamaraan. Ohaha, nagtatanong ka tungkol sa kanya, tagapayo. Pagputol ni Yvonne, siya ay nagtatago sa sulok na iyon sa buong oras. Nang sumabog dito si Jake kasama ang lahat ng kanyang mga lalaki. Tumayo sa kanila si Blondie at ang iba pa, ngunit si Gerald ay nakaupo lamang doon. Sus, mas walang magawa siya kaysa sa atin. Mga kababaihan, panipi, kanina, nang siya ay madulas, napadaan din siya sa kung saan nakaupo si Gerald, at napansin siya doon. Tama iyan. Gayunpaman, inaasahan mo ba na ang taong ito ay makakatulong sa isang laban? Panipi, ngayon, sigurado akong tatayo si Gerald kasama ang lahat. Sadyang mahina ang tuhod niya sa takot, ohahaha. Maraming mga batang babae ang gumising, ang kanilang tinig ay napuno ng pangungutya. Pinanood ni Cassandra na umiling lang si Gerald at Bomontong. Hininga ng walang magawa, humigop siya sa toast niya. Pupunta ako sa banyo, napuno ng mga panlalait, walang paraan. Upang tumugon si Gerald, tiyak, wala siyang tulungan ngayon. Ang tanging pagpipilian lang niya ay tumakas. Hahaha, literal na asar niya ang sarili niya. Kabutihan mo ako, mas gugustuhin kong mamatay kaysa magkaroon ng kasintahan na tulad ni Gerald. Kaft, at anong babae ang magiging interesado sa isang lalaking tulad niya? Inis na iniba ni Felicity ang usapan. Sus, tama na tungkol sa lalaking iyon. Ay, tama, tagapayo, nang tumawag ako sa iyo kaninang hapon, sinabi mo na hindi ka malayang tumambay. Mayroon ka bang ibang nangyayari? Panipi, nako, mayroon akong isang patakbuhin na gawain, mga bagay na bibilhin at mga bagay-bagay. Kung hindi dahil sa naging abala rin si Flynn sa kanyang sarili, pinapanto ko siya upang bantayan kayong mga babae. Nakalulungkot, ang bagay na iyon ay talagang tumagal sa kanya upang manirahan. Sa katunayan, kalahati ng Mayberry ay nasa kaguluhan dito. Panipi, oh, anong nangyari? Ang interes ng bawat isa ay nabuong. Paanong wala pa akong nakitang balita? May sumigaw, huwag kang tanga. Napakalaking ito upang pag-usapan sa publiko. Hindi rin sasabihin sa akin ni Flynn ang anumang mga detalye. Ngunit tila may nangyari sa Scott Howe Elementary, at mayroon itong pangunahing mga manlalaro tulad ni Zach Lyle at Michael Zick. Nakasangkot pati na rin ang isang kumpol ng iba pang mga kilalang negosyante. Nasilyuhan nila ang kalsada sa labas ng paaralan na cordon ng halos 100 mga kotse. Panipi, Diyos ko. Hindi pwede, ang lahat ay hindi makapaniwala. Samantala, papalabas lang sa pintuan si Gerald. Sa sobrang pandinig nito, umiling ulit siya. Wala siyang pahiwatig kung ano ang tungkol. Sa lahat, alinman. Ang ilang mga tao na wala kang pakialam, ngunit nakakakuha ka rin ng isang mabuting bagay mula sa iyo. Ang ilang mga tao na nais mong tulungan, ngunit sa wakas ay nananakit. Hindi pa oras upang ibunyag ang kanyang totoong katayuan, at talagang ayaw ni Gerald na maging kaalaman sa publiko sa anumang kaganapan. Minsan, ginawang mas komplikado at mahirap ang mga bagay. Tila na mula ngayon, siya ay dapat na mapanatili ang isang mababang profile, at manatili sa labas ng mga bagay na hindi alalahanin sa kanya. Isa sa isip lang niya ang kanyang sariling negosyo, at matatapos ng mabilis at tahimik ang kanyang pag-aaral. Doon lang, tumunog ang kanyang handphone. Tumawag ito kay Kate Smith. Pumasok siya sa banyo at tumawag. Gerald, busy ka ba ngayon? Hindi talaga. Anong meron? Panipi, si Yasmin yan, bulong ni Kate. Sinabi niya na hindi na maganda ang pakiramdam niya. Sinuri ko lang ang temperatura niya. Mataas ang lagnat niya. Kailangan niyang pumunta sa ospital. Panipi, alam ni Gerald na para sa kanya na tawagan siya ng direkta ay nangangahulugang kailangan talaga niya ang tulong niya.
Marahil, ay masikip siya sa cash sa ngayon, kung hindi man ay hindi niya dadalhin sa kanya ang bagay na ito. Kailangan niyang tulungan si Keita na makahanap ng mas mahusay na trabaho sa lalong madaling panahon. Kaysa bigyan ng isang tao ng isang isda, mas mahusay na turuan ng tao kung paano mangisda. Tama. Nag-aalala para kay Yasmin, hindi na naglakas loob si Gerald. Umalis na may mabilis na palm, nagmaneho siya upang kunin ang parehong mga batang babae sa ospital. Hating gabi na ng gabi, ngunit nakakagulat na may ilang mga tao dito upang magpatingin sa doktor. Hawak si Yasmin sa kanyang mga braso, pumila si Gerald sa likuran nila. Pagdating na lang ng kanilang turno ay biglang humakbang sa kanya ang isang babae. Kabanata 303. Isang batang babae ang biglang pumutol sa harapan mismo nila. Walang imek na hindi nagpapakita ng kahit kaunting respeto sa iba. Wala sa mood si Gerald para dito. Miss, hindi mo ba nakita na medyo bastos ito? Hindi siya pinansin ng babae. Tama iyan. Sinabi ng aking guro na hindi ka maaaring mag-cut sa isang pila. Bulalas ni Yasmin na nakakunot ang noo. Ba? Tumalikod ang babae at nag-snap. So I cut in front of you, so. What? Ano ang magagawa mo dito? Lahat tumahol at walang kagat. Panipi. Maaaring makita ng isa na nasa paligid siya ng 21 na may isang magandang kutis at magandang mukha at bihis sa isang paraan upang mag-iwan ng kaunti sa imahinasyon. Gayunman, naiinis lamang ang kanyang pag-uugali na natigilan si Gerald upang tumingin sa kanya. Ikaw ang tumahol. Sa hangganan ng kanyang pasensya, nag-snap siya ng isang masakit na sagot. Ano ang sinabi mo sa akin? Maghintay ka lang dito, kukunin ko na. May magbawas sa iyo sa laki. Sumisigaw at nagmumura na tila biglang nagalit, ang babae ay hinayla ng maraming mga nanatili. Sa wakas, umalis siya sa isang half. Sa gayon, lumabas iyon kahit saan. Inalis ito sa isip, bumalik sa pila. Si Gerald, Sir, siguro hindi mo dapat ginawa iyon. Parang gulo ang babaeng. Yun. Ang isang magandang batang nurse ay binulong ito habang pinapasok ang ilang mga pasyente. Narito siya kaninang hapon upang bisitahin ang isa sa aming mga pasyente, isang taong kilala. At dumating siya kasama ang isang buong tren ng mga mag-agarang kotse. Hindi ko minamaliit ang kanyang balabal, alam mo. Magmadali at wala ng gulo. Panipi. Malinaw, sinimulan niya ito. Well, maayos ang ibig sabihin ng nurse. Tuldok, tuldok, tuldok. Hindi na nagsalita pa si Gerald. Huwag nating abalahin ito, Gerald, pagsang-ayon ni Keita. Balot lang natin ito dito at aalis na kaagad. Kaya't dinala ni Gerald si Yasmin upang magpatingin sa doktor. Ito ay naging walang nakakaalarma, isang karaniwang sipon lamang at inireseta ang ilang gamot. Kitang-kita ang pagginhawa ni Keita at sabay silang umalis sa ospital. Pagdating nila sa pasukan, biglang gamulong ang mga makantab na itim na kotse, sunod-sunod, kahit isang dosenang kabuuan. Isang napakalaking grupo ng mga bihis na tao ang lumabas at tumungo sa loob. Nang makita niya ang babaeng lumabas mula sa sasakyan sa gitna, napailing si Kate sa takot. Ang babaeng iyon ang pumutol sa pila nang mas maaga na nagsisimula sa isang laway kasama si Gerald. Talagang bumalik siya upang magdulot ng gulo sa kanila. Sa kabutihang palad ginawa nila ito doon sa oras. Ngayon ko lang narinig ang tungkol dito. Kumusta na si Mr. Rai? Nasa intensive care unit pa rin siya. Tanong ng isang matapang na binata. Tumanggo ang babae. Oo, naghirap siya ng malubhang bali ng buto sa lahat ng 4 na paa, at nasa ward siya ng ICU, ngunit mabuti na lang at wala sa panganib ang kanyang buhay. Panipi, sabog, sino ang maaaring nasa likod ng ganoong kabangisan? Alam ko, dapat itong si Mayberry. Panipi, hoy, huwag pag-usapan ang tungkol dito. Sinubo siya ng lalaki, dahilan upang ikinulong niya ang sarili niyang bibig. Nagtagal si Gerald sa malapit, madali sa kanilang paningin. Bakit niya ito nagawa? Dahil nakilala niya ang gag-apang na binata. Ang mukha ay binugbog pa rin mula sa fiasco na iyon sa Emperor Karaoke Bar. Wala itong iba kundi si Jake. Narinig ang kanilang talakayan patungkol sa isang Murray. Sa wakas ay nakita niya ang larawan ngayon. Malamang ito ang dakilang Damian Rai mismo.
Kaya't ang lalaking iyon ay pinasok sa ospital na ito. Lumitaw na ang lahat ng mga taong ito, kasama na ang kakilakilabot na harpy, ay mula sa Rai Group. Vroom, vroom. Pagkatapos, sa isang bumubulusok na bagyo ng mga makina, lumitaw ang isa pang fleet ng 100 mga kotse. Likas na ipalagay ng isa na kasama nila si Jake at kumpanya. Hindi yun lahat, mas maraming kotse ang patuloy na sumunod. Mula sa likuran, tumayo ito sa pangangatuwiran. Ang Rai Group, sa ilalim ng pamilyang Rai, ay matagal ng sumikop sa teritoryo ng Mayberry. Ang kanilang mga ugat ay tumakbo malalim. Sila ay isang mabangis na gang ng mga thugs. Damian Rai ay ginagarantiyahan na magkaroon ng malakas na taga-suporta. Gaano man kahirap ang sinumang magtangkang magtakip ng mga bagay, ang mga kaganapan sa hapong iyon ay napakahusay upang itago. Kabanata 304. Ang balita tungkol sa buong pangyayaring ito na may pagkapahamak kay Damian Rai ay garantisadong makalabas. Ang tanong ay kung paano ito paikutin mismo ni Damian. Kilala mo ba sila, Gerald? Nakikita ang lahat ng mga makapangyarihang taong ito na nagtitipon sa labas ng ospital. Tumayo si Kate sa tabi, pakiramdam ng pagkabalisa. Kilala ko sila, ngunit hindi nila ako kilala. Ngumiti-ngiti si Gerald. Narito lang sila upang bisitahin ang isang tao. Huwag nang alalahanin ito. Panipi, nagbigay iyon sa akin ng takot. Akala ko ang babaeng iyon ay tumawag ng isang grupo ng mga thugs. Nagbigay ng mahabang buntong hininga si Kate. Matapos ang isang huling pagtingin sa kanila, lumingon si Gerald. Upang pumunta, hinatid niya si Kate pabalik sa lugar nito. Si Zach Lyle ay may ilang dumi kay Damian Rai, kaya't ang huli ay maaaring mag-atubiling magkaroon ng karagdagang kaguluhan. Sa daan, hindi nakalimutan ni Gerald na ilabas ang iba pang bagay na iyon, tungkol sa pagbabago sa trabaho para kay Kate. Nga pala, Kate, interesado sa pagbabago ng trabaho. Nakangiting tanong niya, kung nais niya, maaari siyang pumili ng anumang posisyon sa Mayberry International. Ito ay wala sa mga card upang magtayo lamang ng isang kindergarten para sa kanya, alinman. May kahulugan din akong tanungin ka tungkol dito. Sumagot si Kate. Ngayon, sinabi sa akin ni Manager Thornton na maaaring interesado silang mag-invest sa kindergarten, at kahit nabigyan ako ng pagsasanay sa Sunnydale University, dadalo ako sa ilang mga lektura ng psychology doon kaagad bukas. Panipi. Oh, magaling yan. Tumango si Gerald. Sa mga oras na ang pag-iisip ng mga lalaki ay hindi tugma para sa pagsasaalang-alang ng mga kababaihan. Maraming universidad ang nagdaos ng mga klase sa pamayanan para sa mga taong nagtatrabaho na sa trabaho o na hindi pa nakatanggap ng mas mataas na edukasyon sa kanilang sarili. Talagang nagkaroon siya ng parehong ideya dati tungkol sa pag-sign up ni Kate para sa mga naturang klase, ngunit hindi niya kailanman nahanap ang oras. Sa gayon, ito ay isang kaaya-ayang pagliko ng mga kaganapan. Si Sunnydale ay katumbas ng kanyang sariling Mayberry University. Sinabi ng lahat, nais ni Gerald na ipakita sa kanya ang kanyang sariling katapatan. Kaya nangako siya na tuwing malaya siya, pupuntahan niya siya sa Sunnydale. Pagkatapos ihulog siya, sa wakas ay bumalik siya sa kanyang silid ng halos 10-30. Ito ay naging isang nakakapagod na araw. Nakatulog siya kaagad. 2 araw ang lumipas ng walang mga insidente. Ginugol ni Gerald ang oras na ito sa pag-aaral ng tahimik sa silid-aklatan. Malapit na dumating ang summer break, ngunit bago iyon, ang term na pagsusulit. Sa araw ding iyon, bandang 10 ng umaga, nagtatangka si Gerald ng mga modelong tanong sa silid-aklatan. Bigla, isang matamis na samyo ang sumagad sa kanyang tagiliran. Amoy ng isang babae. Paglingon, nahanap ni Gerald ang isang matangkad na batang babae na nakaupo sa tabi niya. Alam ng lahat kung ano ang nasa loob ng silid-aklatan ng universidad, partikular ang mga estudyanteng bituin tulad ni Gerald. Ang pananaliksik at rebisyon ay walang tigil, at ang lugar ay puno ng labi. Sinasakop na ni Gerald ang lugar na ito mula 5:30 ng umaga. Nagsimula itong maging medyo masikip doon. Ang batang babae ay matangkad, payat, at estatwa, na may balat na
Pantay ng porselana. Ang mahabang buhok ay bumagsak hanggang sa baywang. Siya ay isang matahimik, mapang-akit na kagandahan. Maaaring sabihin ng isa na hindi ito ang kanyang unang pagpipilian. Na umupo sa tabi ng ilang tao, ngunit ito lamang ang walang laman na upuan na natitira. Ito ay pinagsama ng kung paano ang lahat ng mga lalaki ay nakatingin sa kanya mula nang siya ay pumasok na naging sanhinang pakiramdam niya ng kilabot sa sarili. Pansamantala, si Gerald ay ganap na napukaw sa kanyang pag-aaral na nagbigay sa kanya ng kaunting sukat ng pagkakasama. Nanggamula ng mahina, binigyan niya siya ng kaunting tango at ngiti, pagkatapos ay naupo at binuksan ang kanyang libro. Ipinatong ang kanyang ulo sa isang kamay, binabilang ang mga pahina kasama ng isa pa. Siya ay isang nakamamanghang larawan na makikita. Damn it, that babe went and Saturday over there. Halika na, 100 beses akong mas mahusay na naghahanap kaysa sa third na iyon. Hindi ko ito kayang kunin. Panipi. Ang mga inggit na sigaw ay umusbong mula sa lokal na menfolk. Achoo! Samantala, ang paglanghap ng halimuyak ng isang babae ay nagbigay ng isang mahusay na pagbahing mula kay Gerald. Agad na napagtanto na ito ay ang kanyang sariling pabango na may kasalanan dito. Ang batang babae ay namula ng maliwanag na pula at nagsimulang tiklupan ang kanyang upuan mula sa kanya. Ngunit para kay Gerald, ang kapos-palad na pangyayaring ito ay nagsisimula pa lamang. Ibinaba niya ang kanyang ulo upang mag-focus sa kanyang trabaho. Tumulo maghiwalay. Bigla, nasunog ang kanyang ilong, at pagkatapos ay nagsimulang tumulo ang dugo mula rito, tumulo sa mga papel sa harapan niya. Kailangan niya ng isang tisyo, ngayon din. Nag-aalala tungkol sa pagkabalisa. Nakita niya na ang batang babae ay tumalikod sa kanya, ang kanyang ulo ay nakapatong sa isang kamay na may paghuhusga. Gayunpaman, ang kanyang iba pang kamay ay surreptitious na nagpalawak ng isang pakete ng tissue patungo sa kanya. Ang kanyang mukha ay katulad ng isang paningin ng isang wildfire. Naglalagablab na pula. Tungkol kay Gerald, pagkatapos ay gugustuhin niya para sa walang mas mahusay kaysa sa makahanap ng isang butas upang gumapang at pagkatapos ay baka mamamatay na lamang siya doon. Kabanata 305. Si Gerald ay hindi maaaring manatili sa library ng mas matagal. Pinahid ang dugo mula sa kanyang ilong, kaagad siyang tumakas sa pinangyarihan. Tapos na ang buhay niya. Hindi niya napigilan ang sarili. Una, ang batang babae na iyon ay simpleng pagmultahin. Anong katawan? Siya ang uri ng Diyosa na hindi pinayagan pangarapin ng average na mga tao. At ang samyo na isinusuot niya, napakalasing, ang ilong niya mismo ay napukaw, bumantong hininga. Ang isang kagandahan ng kalibre na iyon ay malamang na nagmula sa isang mayamang background. Anong uri ng ordinaryong tao ang maaaring makakuha ng kanyang pansin? Hawakan mo, hindi ba siya, ang kanyang sarili, isang mayamang kapwa? Paano niya tuloy ito kinalimutan? Umiling-iling si Gerald. Sinubukan niyang sumilip sa silid-aklatan sa pamamagitan ng isang bintana, ngunit sa pamamagitan ng isang kakaibang pagkakataon. Ang batang babae ay nakabukas ang kanyang ulo, at kasalukuyang nakatingin sa parehong window. Nagtataka siyang pinagmasdan. Siya, nagtama ang kanilang mga mata, at pagkatapos ay dali-dali niyang binaba ang kanyang tingin. Napagpasyahan ni Gerald na huwag rin siyang titigan. Sa isang maliit na pagsisimulang may kasalanan, naalala niya na mayroon siya kay Mila, ngayon. Hindi dapat siya nakikipag-ugnay sa ibang mga sisiw na tulad nito. Sa anumang paraan, palaging may isang magandang batang babae sa paligid ng susunod na sulok. Hindi niya napakahusay na mahulog para sa bawat isa sa kanila. Hindi iyon ang paraan ni Gerald Crawford, hindi nakikipaglaban upang pigilan ang pagtaas ng alon ng kanyang puso. Napagtanto niya na hindi siya makakapag-concentrate sa kanyang rebisyon na tulad nito. Halos tanghali na. Nakipag-date siya kay Keita upang makilala siya. Para sa tanghalian sa Sunnydale University, kung saan siya ay kumukuha ng mga profesional na kurso noong nakaraang ilang araw. Hindi pa niya ito napupuntahan upang makita siya. Nagmaneho siya papunta sa Sunnydale kung saan, tulad ng Mayberry University, ay matatagpuan sa Mayberry University.
District karagdagang patunay ng katumbas na prestihiyo nito. Sa kasamaang palad, nangangahulugan ito na ang dalawang mga campus ay hindi matatagpuan masyadong malayo. Inabot siya ng halos 20 minuto upang makarating doon. Gerald, natanggap ang kanyang tawag, naghihintay na si Kate sa pintuan. Nagpalitan sila ng ilang kasiyahan sa muling pagkikita. Sumakay ka, kumain na tayo. Ngumiti sa kanya si Gerald. Hindi na kailangan iyon, Gerald. Hayaan mo na itong prituhin ko. Ngayon, biglang sumagot si Kate na may isang himala ng misteryo. Bakit ito, bigla? Well, ngayong araw ng aking kaarawan, kita mo. Ulong ang boses ni Kate. Dati wala akong mga kaibigan o pamilya, walang sinuman upang ipagdiwang ang aking kaarawan. Ngayon mayroon ako sa iyo. Napakalaking tulong mo sa akin, ito ang pinakamaliit na magagawa ko para sa iyo. Panipi, iyon lang. Gerald, okay ba sa iyo ang cafeteria? Sa pagtatapos ng araw, si Gerald Crawford ay isang mayamang batang tagapagmana. Bagaman alam na ni Kate na hindi siya mag-aabala dito, naramdaman niyang pinilit na magtanong gayunman. Napakamot ng ulo si Gerald. Ngayon nakikita ko kung bakit ka tumawag upang tanungin ako kahapon. Kaya't ngayon ay iyong kaarawan. May sasabihin ka sana, wala akong handang regalo. Panipi, hindi ko kailangan ng isa. Magbahagi ka lang ng pagkain sa akin. Panipi, dahil inilagay ni Kate sa ganoong paraan, wala nang maidaragdag. Si Gerald, gayunpaman, kaarawan nito, hindi niya talaga siya pinapayagan na magbayad ngayon, at kung ito talaga ang kauna-unahang pagkakataon na ipinagdiriwang ito, dapat ay higit pa sa ito ang ginagawa nila. Tulad nito, pinili ni Gerald na pumunta sa Surati, isang istilong restoran na western sa campus ng Sunnydale. Bumalik kapag dati, siyang tumatakbo kasama si Aiden Baker at ang kanyang nakararami, madalas niyang maririnig ang tungkol sa mga malalaking gumastos na nangyayari tungkol sa pinagsamang ito. Ito ay isang magandang sapat na lugar. Medyo mahal, malinaw naman, ngunit dahil humiling si Gerald na pumunta dito, walang tinig na pagtanggi si Kate, at sinundan siya sa loob. Sinalubong sila ng mga klasikong symphonies. Sa oras na ito ng araw, mayroon ng maraming mga parokyano sa loob, lahat ng mga batang bihis na bihis mula sa mga pamilyang lumiligid sa kwarta. AY306AY. Naglakad sina Kate at Gerald, bihis na nagbihis. Ang paningin sa kanila ay nakakuha ng mga karumal-dumal na scowl mula sa marami sa mga kababaihan sa restoran. Hindi ba yan si Kate Smith? Pumunta siya rito, sa Surati. Panipi, susunod, isang pangkat ng 4 o 5 batang babae at lalaki ang pumasok din. Habang nilalakad nila ang mesa kung saan nakaupo sina Gerald at Kate, ang ilan sa kanila ay tumigil sa kanilang mga riles upang magtataka kay Kate. Ang isang mapaglarong spark ay samilaw sa mga mata na iyon. Linda, oh, hey, lahat. Namula si Kate habang binati niya sila. Inilapag ang kanyang pagkain at kinakabahan ang kanyang damit. Kinuha si Linda na naka-makeup at nagsuot ng form-fitting na maliit na itim na damit na bahagya lamang natakpan ang kanyang puwitan. Ang kanyang mga kaibigan na babae ay nakasuot ng parehas na mga mode ng wristway, habang ang mga lalaki ay may butas na inihayag. Ang kanilang malaking katayuang panlipunan. Dapat maging patas na ipalagay na ito ay mga kamag-aral ni Kate. Mayroon silang ganoong mga kurso sa pagsasanay sa guro sa Universidad din ni Gerald. Nakukuha mo ang lahat ng uri doon. Ang ilan ay mayamang brat na nabigo na maging kwalipikado para sa iba pang mga kurso. Ang ilan ay mga negosyanteng maliit na negosyo. Ang ilan ay regular na nagtatrabaho na mga batuhan. Ang mga mayamang brats ay dumalo sa mga klase pangunahin upang pumili ng mga sisiw. Ang magagandang batang bagay doon ay umaasa na makahanap ng isang sugar daddy. Ang natitira ay tulad ng Kate, tunay na narito upang malaman ang isang bagay. Hahaha, tiyak na hindi mo kayang bayaran ang lugar na ito. Kate, niyakap ni Linda ang mga balikat, ngumisi kay Kate na may garlic. Malinaw, ang paglalagay ng Kate ng ganito ay naramdaman ni Linda na talagang siya ay isang tao. Partikular dahil noong unang nagsimula ang mga klase 2 araw na ang nakakalipas,
isa sa mga mayayamang lalaki ang nagpalabas ng paksa sa klase kung sino ang pinakamagandang babae. Sa kanilang mga kaklase, sa una, si Linda ay naging lahat para dito, ngunit matapos maibato ang mga boto, ang nagwagi ay naging Kate. Nagkaroon ng mga paanyaya sa pagbibiro para sa kanya na harapin at ipakita ang isang talumpati para sa karangalang ito, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa binigyang pansin ni Kate ang kanilang mga pagbibiro at ang kanilang mga pagtatangka na i-chat siya. Gayunpaman, ito lamang ang karagdagang antagonized ang mapagkumpetensyang Linda na hindi kailanman nawala sa sinuman. Sa mga tuntunin ng hitsura, kung sa bagay, hindi ba sinabi na ang pinakadakilang kalupitan na ipinataw sa isang babae ay ang pangalanan ng ibang babae na mas maganda kaysa sa kanya. Kahit na inamin nila ito ng malakas, napakasakit pa rin ng puso. Kaya't para kay Linda ito, at upang lalong lumala pa, nawala siya sa ilang walang kwentang Trump. Kaarawan ko ngayon at tinatreto ko ang isang kaibigan sa tanghalian. Hindi na mamilya ni Kate ang puot sa kanya ni Linda, kaya simpleng-simpleng sagot lamang ang inalok niya at hindi na magandang langit, ito ba ang iyong pakikitungo? Hulaan ko, boyfriend mo ang lalaking ito, kung gayon. Panipi, isa pa sa mga babae ang sumali. Oh hahaha, kailangang sabihin ito ng isang tao, kayong dalawa ay isang perpektong tugma. Tingnan mo ang suot mong pareho. Panipi, tumigil ka sa pagtampo, kayong dalawa. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga steak at fruit juice, itinuro ng isa sa mga kasama nila. Na umiling, kaarawan namin ngayon ng kagandahang klase ni Kate, hayaan mong mag-enjoy siya. Huwag nang magdulot ng isang eksena. Panipi, kay gandahan sa klase, sinabi niya. Hindi ito pinabayaan ni Linda. Ngunit tingnan, kayong mga tao, nagkakaroon lamang sila ng hubad na minimum dito. May nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Ngunit pusta ako na hindi nila kayang bayaran ang isang cake. Sa pagtingin sa kanilang dalawa, hulaan ko na ginugol niya ang lahat ng kanyang tinitipid sa buhay upang makapasok lamang dito. Gahahaha, aba, hindi na kita dapat makagambala pa sa iyo. Hindi nakakagulat na pinag-uusapan ng mga kapitbahay ni Kate kung paano siya hindi kumakain ng anumang hapunan, at kahit sa tanghalian, ang mayroon lamang siya ay isang mangkok ng payak na bigas. Narito, naisip ko na pinapanood lamang niya ang kanyang figure, ngunit sa palagay ko wala siyang masyadong pera para sa pagkain. Panipi, ang pagsasalita ng kanyang piraso para sa sandaling ito, si Harumph, tiniklap ang kanyang mga bisig, at stalk off. Pupunta tayo ngayon. Wala ka ng problema mula sa amin. Pagkatapos ng lahat, kailangan pa nating samahan si Finn sa kaarawan ni Miss Liara pagkatapos. Hindi tama iyan, Finn. Panipi, nagpakita si Linda ng pagkakapit sa braso ng isang binata at tuluyang umalis. Napahiya ng ganoon, yumuko si Kate at tumahimik. Hindi na siya kumain ng kagat. Makalipas ang ilang sandali, nakita ni Gerald ang mainit na luha na paikot ikot sa pisngi. Kabanata 307. Pasensya na, Gerald. Pinahiya din kita, umiiyak na si Kate. Hindi, ako dapat pumunta dito, sa isang lugar na tulad nito. Kaarawan niya ngayon at ginugol niya ito sa kaisa-isang kaibigan niya sa buong mundo. Kahit na ang damdamin ni Kate ay masasaktan ng gayong panlilibak, walang ibang nakaintindi sa kanyang nararamdaman kaysa kay Gerald. Siya rin ay dating mahirap. Kailanman natapakan ng ganoon. Ang kanyang pagmamataas, parang sinasaksak siya sa puso. Nang inaatake si Kate ng mga batang babae, nais ni Gerald na gumanti. Ngunit kung nagawa niya iyon, gaano pa kahihirap ang Kate sa klase sa kanila mula sa puntong iyon pataas. Gayunpaman, hindi niya talaga naintindihan kung ano ang nangyayari hanggang sa wakas, tulad ng paglalakad nila palayo, at hindi ito parang hinahabol sila ni Gerald at bigyan sila ng 5 mukha, tama ba? Huwag mong pansinin. Tatapos na ang araw bago mo malaman. Pag-aliw sa kanya ni Gerald. Ang kailangan mong gawin ngayon ay magsikap ka sa pag-aaral. Iniisip niya kung nararapat niyang hilingin kay Aidan na tulungan siyang alagaan dito. Masiglang tumanggaw si Kate. Hintay ka lang dito. May kailangan akong puntahan. Babalik ako.
Nakangiting sabi sa kanya ni Gerald, at pagkatapos ay dumulas sa labas. Kukuha siya ng cake. Mas maaga, nag-order siya ng online kasama ang isang dessert shop. Sa campus, sa labas, nakatagpo siya ng 200 mga kalalakihan at kababaihan na nagsisiksik sa isang batang babae na may salamin. Pang-araw, lahat sila ay nakapasok sa loob ng magkasama at lahat ay may suot na pinakabagong mga fashion. Walang interes sa kanila si Gerald. Marahil ay narinig niya na binanggit ng batang babae ni Linda ang tungkol sa kaarawan ng isang tao. Marahil iyon ay siya. Pagkatapos, kahit ano, nahanap ni Gerald ang dessert shop na malapit lamang sa Surati. Inabot siya ng 15 minuto upang masecure ang cake at pagkatapos ay bumalik siya. Ngayon ay mayroong isang napakaraming mga mag-aaral sa labas ng restaurant. Nakasilip sila sa pasukan, kasama ang ilang pagkuha ng litrato sa kanilang mga cellphone. Dapat may nangyari. Mainit man. Hulaan ko dapat naasarin ng batang babae si Miss Liara. Talaga, ngayon, ng lahat ng mga tao upang makipagsuntukan. Panipi, maswerte na kaarawan ni Miss Liara ngayon at hindi niya nais na gumawa ng masyadong malaking pag-abala dito kung hindi man ang batang babae ay magawa para sa. Ngunit ano nga ba ang eksaktong nagawa niyang mali? Parang may isang dating galit sa dati. Nakalulungkot, siya talaga. Ang kagandahan. Ito ay magiging trahedya. Panipi, ang mga nanood ay pawang sa mainit na talakayan tungkol sa bagay na ito. Hindi pinansin ang lahat ng iba pa. Tinulak ni Gerald ang kanyang daan sa karamihan ng tao, at laking gulat. Maraming batang babae ang humihila sa buhok ni Keita at hinahawakan sa sahig. Ang isang babae ay umupo ng poto sa harap niya, ang isang binti ay tumawid sa isa pa. Ang mukha ni Keita ay mapula at hilaw na para bang tinamaan. Siya, pakawalan mo siya, ungol ni Gerald. Nag-charge, itinulak niya ang mga batang babae sa paligid ni Keita. Kaya talaga kayong dalawa, tumayo ang babaeng kinauukulan dito. Naghanap ako ng mataas at mababa na walang nagawa, ngunit sa huli ikaw ay lumapit sa akin ng mag-isa. Ngayong binuka niya ang kanyang bibig upang magsalita. Sa wakas, naalala ni Gerald kung sino siya. Ang babaeng nakaaway niya, ng gabing iyon sa ospital. May koneksyon siya kay Damian Rai. Hindi niya siya nakilala kaagad dahil binubuo siya sa ibang estilo. Ngayon, bakit ito nagkaroon ng karahasan? Galit na galit si Gerald. Kabanata 308. Karahasan, sabi mo. Hey, maswerte ka na nakatakas ka sa ospital. Nang gawin mo ito, hayaan mong sabihin ko sa iyo, kung hindi, papasok ka roon sa gabing iyon. Ang dalaga ay nakakakal. Naghahanap ako para sa inyong dalawa upang makaganti ako. Kung gaano kakaganda na payagan akong hanapin ka dito. Miss Liara, ito ba ang punk na nag-abala sa iyo noong huli? Isang pares lang ng talunan. At dito naisip ko na maaaring ito ay isang espesyal at iyon ang dahilan kung bakit hindi namin sila masusubaybayan. Dapat pagod ka na sa buhay, ha? Sinusubukan na magsimula ng isang bagay sa aming Miss Liara. Panipi, maraming mga kalalakihan ang nagpo-post ng post para sa pag-aproba ni Liara. Miss Liara, kilala ko ang dalawang ito. Ang babae ay isa sa aking mga kamag-aral. Ang pangalan niya ay Kate Smith. Yung tipong boyfriend niya yata. Panipi, sa wakas na intindihan ni Linda kung ano ang nangyayari dito. Isang sandali ay tinatanggap nila si Miss Liara, at sa susunod, tinuro niya si Kate at sumisigaw para sa isang humawak sa kanya. At pagkatapos, sinampal ni Miss Liara si Kate sa mismong mukha. Kaya, si Kate ay naging bobo upang iguhit ang galit ni Miss Liara. Sa tabi ng kanyang sarili sa kaguluhan, nagagawan si Linda upang sabihin sa nakakasakit na duo. Si Liara ay isang big-time na tanyag na tao sa Sunnydale University. Kasama ang Rai Group sa likuran niya at lahat. Isa siya sa mga emperador ng campus, mayabang at ipinagbabawal. Walang nang ahas na tawirin siya. Sa katunayan, ang mga bagay na may reputasyon ay ginampanan. Ang isang pangunahing bahagi sa kung bakit si Liara ay nagtataglay ng ganyang galit sa kanila. Nang gabing iyon, balak niyang maglagay ng isang malaking palabas sa harap ng mga tauhan ng kanyang
tiyuhin. Iyon ang dahilan kung bakit siya biglang nagpakita na naglalayong maging una sa eksena na pangasiwaan ang lahat. Sa halip, tumawid siya sa mga landas kasama ang isang ignorante na tanga na hindi papayagan siyang mag-cutline. Sampain siya. Karapat-dapat siya sa pinakapangit na kapalaran na may isip. Siya ang kilalang Miss Liara. Kung hindi alang-alang sa mga pagpapakita, makakaabala pa ba siya sa pagpila? Kung ano ang isang biro? Ang punto ay, na siya ay napaka-mapataob sa buong relasyon. Nagawa niyang panatilihin itong botelya sa oras hanggang sa matapos sila sa pagbisita kay Uncle Damien. Pagkatapos, ipinatawag niya ang isang maliit na hukbo ng mga kalalakihan upang habulin si Gerald, ngunit nadulas siya sa lambat. At gayon paman, isang magandang pagkakataon ito. Hoy, agawin mo rin ang lalaking iyon. Masiglang sigaw ni Liara. Haha, ito ang pinakamahusay na regalo sa kaarawan na posibleng natanggap ko. Masisiyahan ako sa buong ito. Panipi, kaagad, si Gerald ay napindown ng isang buong kawan ng mga tao. Hindi niya inaasahan ng batang babae na maging isang mag-aaral. Dito sa Sunnydale, Liara, kasama mo ang baka mo. Wala siyang kinalaman dito. Bitawan mo siya. Panipi, hinawakan at hindi makatakas. Alam ni Gerald na sa wakas ay dumating na ang kanyang oras. Ngunit kumusta naman si Kate? Siya ay ganap na inosente. Hahaha, kaya ito ang totoong pag-ibig. Ngunit kung gaano mo akong nakiusap na pakawalan siya, mas gusto kong parusahan din siya. Gagawa ako ng halimbawa sa inyong dalawa. Ikaw doon, bigyan sila ng bawat isang matalim na sampal sa mukha. At ikaw, simyo lang, ay streaming ito ng live. Siguraduhin na alam ng lahat kung ano ang mangyayari sa mga tumatawid kay Miss Liara. Ang huling utos na ito ay nakadirekta kay Linda at sinabayan ng isang malaking ngisi. Ang appointment na ito ay naging sanhi ng pagmamalaki ni Linda. Ang kanyang pangunahing layunin sa unibersidad ay upang mahuli ang isang malaking isda at upang gumawa ng malakas na mga kaibigan. Iyon ay kung paano siya makakakuha ng maaga sa buhay. Bigla na lang, malapit na siya kay Miss Liara. Masama ang paningin, lumipat siya upang tumayo sa harap nina Gerald at Kate. Narinig mo ito mismo, isinasagawa ko ito sa utos ni Miss Liara. Sinisihin ang iyong sarili para sa hindi pag-alam sa iyong lugar, tulad ng mga langgam na rehas laban sa langit, hahaha. Panipi, matampal, natupad niya ang parusa kina Gerald at Kate tulad ng iniutos. Maraming bilang ng mga mag-aaral ang nag-stream ng eksenang ito sa kanilang mga telepono. Naturally, marami sa kanila ang gumagawa nito simula pa lang. Grabe, Elena, suriin ito. Si Miss Liara ay nagsasagawa ng isang pampublikong pagpapatupad sa Surati Restaurant. Sino ang kapuspalad na kapwa nagpakiliti sa kanya? LMAO, Panipi, sa isang dorm na batang babae sa kung saan may nagpapahayag ng flash ng balita na ito. Sus, nagtalaga pa siya ng isang profesional na headswoman kung ano ang isang drama queen. Bulalas ng isa pang batang babae. Elena, bumaba tayo ngayon at tingnan natin ito para sa ating sarili. Hindi ako pupunta. O kaya sinabi niya, ngunit sumulyap pa rin si Elena sa video bago tumalikod muli na hindi interesado, at damapa sa kama upang ipagpatuloy ang paggamit ng kanyang telepono. Isang mahabang sandali ang lumipas, at pagkatapos ay, ano ba, Kabanata 309, kakatulog lang sana si Elena, ngunit gising na gising siya. Kinuha niya ang kanyang handphone para sa isang mas malapit na pagtingin, at ang kanyang puso ay pumitik sa pagitan ng kagalakan at alarma. Nakasuot pa ng kanyang pijama, lumaban siya sa cafeteria. Si Joy, dahil ang lalaking nasa isip niya ay kahit papaano ay lumitaw sa kanyang campus. Alarm, dahil, mabuting Panginoon, inabuso ba si Gerald Crawford? Sa live stream. Samantala, sa Sunnydale University Fight Club, ito ay isang malaking samahan, nilikha sa kagustuhan ng ilang mayamang bata o iba pa, na nagpatuloy sa isang partikular na sulok ng campus. Ipinagmamalaki ng club na ito ang maraming miyembro, higit sa 300 sa kabuuan, kasalukuyan, sa singsing na nakikipaglaban. Oo, galing, Panipi,
Ang isa sa mga mandirigma ay natumble lamang ang kanyang kalaban gamit ang isang mahusay na pamamaraan. Ang mga manunood ay sumabog sa palakpak. Tubig, nagkibit, balikat ang manlalaban habang naglalakad palabas, at kaagad na sinalubong ng isang alagad na walang balot ng isang bote ng tubig at iniharap ito sa kanya. Matapos ang ilang mga bibig ng tubig ay nalagok, ang natitirang bote ay itinapon. Wow! Ang galing mo! Ang astig! Maraming magagandang mga bagay, mga teleponong nasa kamay, ang kalapati sa kanyang mga bisig na may nakakalungkot na mga ngiti. Cool, sasabihin mo. Nagalit ang lalaki. Sa palagay mo hindi ko napansin kung paano ang mga batang babae ay nakatitig sa iyong mga telepono sa buong oras. May kagiliw-giliw doon. Mas nakaka-interes kaysa sa mga laban ko. Panipi, tihi, pinapanood namin na nagkagulo si Liara. Tingnan, nagtuturo siya ng hindi inaasahang leksyon. Ipinakita sa kanya ng mga batang babae ang nagpapatuloy na live stream. God the asterisk man, Crawford, tumigas ang manlalaban, at itinakwil ang mga batang babae na nangangarol. Ano ang nangyayari, Aiden? Nagtampo sila. Bilisan, kunin ang aking mga tao. Sabihin mo sa kanila na tumakbo. Sa surati, panipi, ang manlalaban ay walang iba kundi si Aiden Baker. Narinig ang kanyang utos, ang mga nagtipon-tipong disipulo ay lumaban sa surati restaurant ng walang pagkaantala. Kahit na ang malapit na kaibigan ni Aiden, si Yancy Zimmerman, ay pinatawag. Sa surati restaurant, naihatid lang ni Linda ang kanyang pangatlong sampal sa mukha ni Gerald. Huho, naglakas loob ka kay Miss Liara. Sisipain ko ang asno. Sa bawat sandali na dumadaan, mas nasisiyahan siya dito. Habang tinaangat ang kanyang kamay para sa pang-apat na welga, may sumigaw, holy crap! Narito na si Aiden Baker at ang kanyang mga lalaki, ang isang pulutong ng mga guys. Panipi, ang karamihan sa mga tao sa pasukan ng restoran ay agad na nagkalat. 100 tao ang naniningil sa ganitong paraan. Dumating din si Aiden. Hey, ang sweet niya sa kanya, kaya narinig niya ang tungkol sa kung ano ang ginagawa ko dito at dumating upang tulungan. Tumayo si Liara upang batiin siya. Ito ay isang kaunting paggalang sa kanya. Kahit na si Liara ay hindi isa sa mga nasasakupang sarili ni Aiden, gayunpaman nakilala niya ang kanyang napakalaking impluwensya sa loob ng Sunnydale. Karaniwan silang nagkakasundo sa bawat isa. Gayunpaman, nang maabot sila ni Aiden at tinanggap ni Liara ang kanyang pagdating, narinig niya ito bilang holler. The asterisk man it. Talunin mo sila. Talunin ang lahat dito sa lupa. Panipi. Sa isang sigaw, sumugod ang kanyang mga mandirigma. Ang mga lalaking humahawak kay Gerald ay agad na kumatok na walang kahulugan. Kahit na ang mga kasangkapan sa bahay ay nawasak, at tungkol sa personal na entourage ni Liara, walang isang tao ang nailigtas mula sa karahasan na ito. Si Liara ay nasa gilid na ng pagiging baliw, nakatitig ang mata sa tanawin bago siya. Ano sa pangalan ng langit? Aiden, nawala ka ba sa isip? Ako ito, Liara. Gaano ka manggahas na umatake sa aking bayan? Panipi. Nagmarcha si Aiden at sinampal ng malakas si Liara. Wow! Tulala ka malapad. Babayaran kita para dito. Panipi. Pagkatapos ay dali-dali siyang lumapit sa tabi ni Gerald. Gerald, okay ka lang. Ngayon, si Aiden ay nabasa ng malamig na pawis. Kinusot ni Gerald ang kanyang sumasakit na pisngi. Ang kanyang puot ay magiging maalamat. Kung hindi siya sinagip ni Aiden, ano ang maaaring gawin sa kanya? Ng karamihan ng tao, salamat na lang na naisave siya sa oras. Gerald, itong babaeng tumatama sa iyo, ano ang gusto mong gawin namin sa kanya? Hawak ang isang dakot ng buhok ni Linda. Hinayla ni Yancy ang magiging Verdugo sa harapan niya. Nasa clawing edge siya ng hysteria. Kabanata 310. Si Yancy Zimmerman ay isang august personage sa campus na ito at si Aiden Baker lalo pa. At pupunta sila rito kasama ang isang tunay na hukbo upang iligtas ang taong ito ni Gerald. Ano ang koneksyon dito? Ano pa? Talagang kumukuha sila ng mga order mula sa kanya. Ano pa ang hinihintay mo?
Gusto kong bagbog sa kanya ang pagpupuno, ungol ni Aiden. Kinaladkad ni Yancy si Linda palayo at tumahol para sa mga lalaki. Nasimulan siya, baliw ka talaga, Aiden Baker, gagawin mo ba akong kaaway? Alang-alang sa dalawang nobodies na ito. Ang pagliko ng mga pangyayaring ito ay nangyari ng bigla para kay Liara upang magkaroon ng anumang kahulugan nito. Aiden, gaano siya katapang na tretuhin siya ng ganito? Ha, malamig ng inisya ni Aiden. Tama iyan, at ano ang magagawa mo tungkol dito? Isa ka lamang ibang patutot sa ilalim ng Rye Group. Panipi, hindi pwede. Naglakas loob ka ba sa akin? Panipi, matampal. Ang kahihiyan ay naging galit, si Liara ay nagpunta sa harap upang atakein si Aiden, na ibagsak lamang pabalik sa lupa gamit ang isa pangtugtog. Dumadaloy ang dugo mula sa isang sulok ng kanyang bibig. Ngayon, hindi ito maintindihan ni Liara. Si Aiden ba ay nasa droga o kung ano? Ngunit ang pinakamalala sa lahat ay ang paraan ng panunood sa kanya ng lahat ngayon, na parang hindi sila makapaniwala sa kanilang sariling mga mata, at si Aiden ay hindi pa tapos sa kanya. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Liara. Ang tumatawag ay nakilala bilang kapitan. Nanlaki ang mga mata niya at agad niyang kinuha ang tawag. Kapitan, kailangan ko ng tulong mo. Magmadali, kung hindi man ay hindi na ako makikita ng iyong boss. Umiiyak siya sa telepono. Walang emosyon na sinabi ng kapitan, "Oo, Miss Liara. May tumawag na sa akin. Maaari mo bang ipasa ang telepono kay Mr. Baker?" Panipi, ang impyerno ay gagawin niya. Inilipat ni Liara ang tawag sa speakerphone para marinig ng lahat. "Kumusta, Mr. Baker? Dapat mayroong ilang hindi pagkakaunawaan na nangyayari dito," ang tawag ng kapitan. "Sigurado akong alam na alam mo kung sinong babae si Miss Liara. Wala akong pakialam kung gaano siya kalapit kay William Rye. Kahit na siya ang personal na laruan ni Henry Rye, hindi pa rin ako pipigilan nito ngayon." Panipi, kung ano ang isang biro. Alam na alam ni Aiden kung sino ang kapatid ni Gerald, si Jessica Crawford at ang lahat ng kanyang pamilya ay may hawak na kapangyarihan na walang sukat. Wala pang tanong tungkol sa kung kaninong panig ang kukuha. Ilagay ito sa ganitong paraan kung si Madam Jessica ang nasa kanyang lugar dito, magkakaroon ng higit pa sa isang simpleng pagbagsak lamang na nangyayari. Sige, nakikita ko kayong mga Mayberry na walang pakialam kay Rye Group. G. Baker, walang tatanggi sa balabal ni Mayberry, ngunit nasa 100 taon ka lang nasa paligid ng block. Bakit hindi ka umuwi at tanungin ang iyong ama kung gaano katagal ang Rye Group ay may ginagawa? Panipi, ang kapitan ay naglalaway ng bawat salita ngayon. Ang pag-atake sa babae ni G. Rye na tulad nito ay hindi naiiba sa pag-atake mismo. Kay Mr. Rye, naramdaman ni Liara ang pagbabalik ng kanyang tapang. "Hey, hayaan mong sabihin ko sa iyo, Aiden Baker, ang kasintahan ko ay walang iba kundi si William Rye mismo." Bumalik siya sa bansa sa mga panahong ito, at nang malaman niya kung ano ang nangyari sa akin, ang iyong mga taong Mayberry ay may impluwensya. Sigurado, ngunit susubukan mo pa ring makisama sa pamilyang Rye. Hindi ba? Ang iyong tatay ay nasa ilalim ni Zach Lyle, at kahit na si G. Lyle ay magtakip para sa iyo, kailangan pa rin para sa isang mabuting dahilan. Tama, ha? Panipi, si Aiden Baker ay hindi talo. May mga bagay na napunta sa kanyang sariling ulo. Kaugnay nito, lumingon siya kay Gerald. Kung inutos ni Gerald na magpatuloy ang pag-atake, walang pag-aatubili at walang kinakatakutan. Ngunit tumahimik si Gerald. Maliwanag, ang isa sa mga sakop ni Aiden ay nagsupply sa kanya ng isang taser. Naglakad siya at dinaikit si Liara dito. Zap! Sumiksik ang buong katawan ni Liara at pagkatapos ay bumagsak siya sa sahig, nakakumbinsi. Sa ilang mga bagay, kailangang magtiis, umatras, at makita ang mas malaking larawan. Ngunit nang magsimula siyang magsalita tungkol sa kung paano siya babalik ng Rye Group, nawala sa ulo si Gerald. Totoo, walang nakatakas na mga pagtatalo. Huling oras, halos ginawa siyang lumpo ni Damian Rye. Upang sabihin ang totoo, hindi pa rin niya nakuha ang pangyayaring iyon.
At pagkatapos ngayon, pinahiya siya ng babaeng liara na ito. Kung nagtagal pa si Gerald sa galit, baka patayin siya. Nagsimula ang lahat kay Damian Rai, at ngayon kailangan niyang mag-ayos ng score sa Rai Group. Sapat na ito sa ngayon, at walang pag-asa na magpatuloy sa pananghalian, kaya kinuha ni Gerald si Keita at umalis kasama ang iba pa. Isang solemn na paghinahon ang nahulog sa nakatanaw na karamihan ng tao. Sus, ang pangalan ng lalaking iyon ay Gerald, hindi ba? Mukha siyang isang kabuuang talo, ngunit ito ay naging isang ganap na masamang asno, kahit si Aiden Baker ay nasa kanyang deck at tumawag. Panipi, oo, napakalumbay, tao. Narinig ko na si Yancy Zimmerman ay maruming mayaman din, ngunit mukhang handa siyang ibigay ang kanyang buhay para sa trampong Gerald na iyon. Panipi, retards ba kayo? Tumatawag pa rin sa kanya ng mga pangalan. Hindi mo makuha ito. Ano na naman ang pangalan niya? Panipi, Crawford, sa palagay ko. O tae, pwede ba siya? Panipi, hanggang dito na lang ang ating kwento. Huwag kalimutan mag-like, share and follow for more story ng Ang Lihim na Mayaman.